pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. At sa Pangulo, kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Anya, hindi raw ito tungkol sa mga personalidad, kundi sa performances. Kailangan niya raw desisyonan kung sino-sino ang mananatili base sa kanilang performance sa kanilang ahensya. Tinag ng Pangulo na hindi naman daw dito maantalang anumang serbisyo ng gobyerno. Good news po. Itong pag-usapan natin ngayon, isang desisyon o isang galawan ng presidente na to me, after 3 years, ito na yung isa sa pinakamagandang ginawa niya o gagawin niya. Ito po, sa post ng Inquirer.net, 19 minutes ago, breaking. President Ferdinand Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the midterm elections. This is not business as usual. Okay. Sabi niya, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act via Luisa Sibato. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, ha? Ako, natutuwa ako. Sa totoo lang, sana tuloy-tuloy na ganito ang presidente. Okay. Comments. Fred Silot. Hoping that Ms. Claire Castro will also submit her courtesy resignation in order to give the Chief Executive the full leeway to reorganize the cabinet secretaries. I don't know. Parang hindi kasama si Auntie Claire dito. Mga secretaries naman, cabinet secretaries. Needs Bautista, he means business. Sana nga. June Ras, I will believe in you now if you also call for the resignation of the Speaker of the House of Representatives. Okay, alam ko maraming nananawagan na mapalitan ang Speaker of the House. Kaya lang, separate branch of government sila. Pwede lang gawin ng presidente kung gusto niyang mapatalsik, magmaneuver siya. Ilagay niya si Congressman Toby Tiangco. Ako ganaan ko kay Congressman Toby Tiangco. Kaya lang hindi niya pwedeng sabihin na i-direct na mag-resign. That's not pwede. Chris Villasin, final destination to final resignation. Okay. Nemesio Daval, is it in a way a loyalty check? An offshoot of this dismal performance of the administration candidates and the recently concluded elections, and the acts of some in somehow sabotaging the task of public service like smuggling of rice, as he has mentioned. Just my humble take. L.A. Chua, this is not business as usual, monopoly. John Ray Lads, the bloodbath has started. Ms. Tizang Hilaw, first you, Mr. President, then followed by Claire Castro, then the rest. Are other appointees included? Belia Dapar Pantaleon, wow, wait, less bravery on the game plan. Ludwig Chris Dunas, Charot, I hope it's just a figure of speech as per Claire Castro. Red wine, now this is good news, and it's gonna be great if you will bring Tatay Digong home. The people have spoken, sabi. So, sandali. Ano ba ang dahilan? Bakit natalo ang karamihang kandidato nila sa eleksyon? Is it because sa mababang performance ng mga cabinet secretaries? Or dahil sa impeachment ni VP Sara at yung kidnapping kay Tatay Digong? Yan ang tanong. Nagsalita na si Congressman Toby Tiangco, which I believe him, na nung wala pang impeachment, nung wala pa yung kidnapping ni PRRD, marami ang pasok sa Magic 12 sa alyansa sa Mindanao. Siyam, sabi niya.
Kailang nung in-impeach nila si VP Sara, dinagdagan pa nila ng kidnapping, ayun na, 4 na lang ang pumapasok. So, palagay ko, although maganda itong ganyan na courtesy resignation para tanggalin yung mga under, kailan kung ang basihan nila sa pagpa-courtesy resignation sa mga cabinet secretaries dahil dismal ang performance, natalo sila sa eleksyon, palagay ko nagkakamali sila dahil ang talagang dahilan kaming taga Mindanao kung bakit kami nagsolid Duterte 10+2 dahil sa impeachment ni VP Sara at yung kay Tatay Digong. Ulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi, nung hindi pa na-impeach si VP Sara, wala pa ICC kidnapping, nakaplano na ako, pick up lang yan. At 4 atang na-pick up ko sa alyansa. Lacson, Soto, Pia Cayetano, mayroon pang isa Basta 4 ang napili ko. Tapos namili rin ako sa PDP, nabili rin ako sa outside. Like Hunasan, Ganon ako noon, pick up. And I believe, marami kami sa Mindanao, ganyan, pick up lang. Dahil sa political decision nila, yun na yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco, na galvanize, nag-solidify ang Mindanao and some parts of Visayas. Nagalit. Kaya yun, buhos ang galit ng tambayan sa pamamagitan ng balota. Even our soldiers and policemen, ganon din, it's a silent protest. Yung mga local absentee voting ng mga pulis at sundalo, lahat ng nanalo, mga Duterte at saka mga retired police, military, walang nakapasok na alyansa. Yun po ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Not so much on the poor performance ng cabinet. Not so much, So, but anyway, salamat na lang kung sana magbunga ito. Baka mamaya, figure of speech lang. Baka mamaya, hanggang salita lang. Tingnan natin kung sino ang mga tatanggalin na baka mamaya, 1, 2 lang natanggal. Wala. So, gusto nyong mag-reconcile? Gusto nyong susuporta ang karamihan, taong bayan, lalo na mga Duterte supporters? Pabalikin nyo si Tatay Digong. Ganun lang yun. Reconciliation, pwede yan. Why not? For the good of the country. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Tenny Malacca, to solve the country's problem, ikaw mag-resign. Solve lahat ng ginawa mong problema sa bansa, period. Pahayag naman ni Hector Moscoso, you resign now BBM, you are good for nothing and you are dragging the country down. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jimmy Ang, sana isama na niya yung sarili niya mag-resign, ipasa na niya kay VP Sara Duterte, para maayos na yung ginulo at ninakaw nilang pera ng taong bayan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.